Sa mundong ito ang lahat ay may presyo. Ang katapatan, ang sakripisyo, maging ang bawat tibok ng puso, lahat iyan ay nakatala sa isang invisible na ledger ng buhay. Ako si Marcela Villarreal Montenegro, isang auditor. Sa loob ng 10 taon, ang trabaho ko ay maghanap ng mga butas, magwasto ng mga maling numero, at siguraduhing balanse ang lahat. Ganoon din ang ginawa ko sa aking pagsasama kay Leandro. Inayos ko ang kanyang gulo, naging sandigan ako ng kanyang makapangyarihang pamilya, at ibinigay ko ang bawat hibla ng aking pagkatao para sa kanila. Akala ko ang pag-ibig ay isang investment na magbubunga ng kaligayahan. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng kislap ng mga kristal na baso at bango ng mamahaling pabango, natuklasan ko ang isang katotohanang hindi kayang itago ng anumang pandaraya. Isang lihim na pagtataksil. Isang maruming sabuatan na ang layunin ay burahin ako sa sarili kong buhay. Sabi nila kapag ang isang babae ay nasaktan, siya ay iiyak. Siya ay magmamakaawa. Ngunit hindi ako ang tipikal na biktima na inyong kinagisnan. Sa bawat patak ng dugo at pawis na ibinuhos ko para sa mga Montenegro, may isang resibong nakatago sa aking alaala. Hindi ako iiyak dahil ang luha ay para sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Ako ngayon pa lamang ako magsisimulang maningil. Ang gabing ito ay hindi lamang isang selebrasyon. Ito ang simula ng aking huling audit. At sisiguraduhin kong sa dulo ng kwentong ito, ang bawat kasinungalingan ay may katapat na parusa at ang bawat barya ng aking dangal ay mababawi ko ng may interes. Makinig kayo ng mabuti. Dahil ang hustisya kapag isinilbi ng isang babaeng wala ng takot ay ang pinakamasakit na sampal na matatanggap ng sinumang nagtaksil. Handa na ba kayong malaman ang tunay na balanse? Sisimulan na natin ang pagtutuos. Maingat kong inaayos ang asul na kurbata ni Leandro sa harap ng malaking salamin ng aming silid. Ang telang seda ay makinis sa aking mga daliri kasing kinis ng buhay na binuo ko para sa kanya sa loob ng 10 taon. Amoy mamahaling pabango ang buong paligid, ang halimuyak ng tagumpay at kapangyarihan na tanging isang Montenegro lamang ang may karapatang magtaglay. Bilang asawa, ako ang arkitekto ng kanyang imahe, ang auditor ng kanyang bawat galaw, at ang tahimik na haligi ng Montenegro Pharma. You look perfect, hon, bulong ko, habang hinahaplos ang kanyang balikat. Ngumiti siya sa akin sa salamin, isang ngiting dati ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso, ngunit ngayon ay tila isang numerong hindi magtugma sa aking balanse. Eksaktong 7:00 ng gabi nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng vanity table. Bahagya siyang lumayo upang sagutin ito, ngunit hindi niya alam na nakakonekta ang kanyang Bluetooth earpiece na naiwan sa tabi ko. Sa isang pagkakataon, narinig ko ang tinig sa kabilang linya, isang boses na kilala ko. Si Veronica, ang aming family lawyer. Nakahanda na ang lahat, Leandro, wika ni Veronica. Ang boses ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ng anibersaryo ng foundation, pipirmahan na ni Doña Rosenda ang psychiatric commitment papers. Sisiguraduhin nating walang maniniwala sa kanya. Ituturing siyang baliw sa harap ng lahat ng stockholders. Sa'yo na ang lahat ng shares niya at sa akin ang katarungang ipinangako mo. Ang mundo ko ay hindi gumuho. Hindi ako nanginig. Sa halip, naramdaman ko ang isang matinding lamig na gumapang mula sa aking mga paa hanggang sa aking utak. Isang kalkuladong katahimikan ang bumalot sa akin. Ang lalaking pinagsilbihan ko, ang pamilyang itinuring kong akin, ay naghahanda na para sa aking huling audit, ang pagbubura sa aking pagkatao. Marcela Tara na naghihintay na si Mommy sa baba, tawag ni Leandro habang isinusuksok ang telepono sa kanyang bulsa. Tumingin ako sa kanya, hindi bilang asawang nagmamahal, kundi bilang isang auditor na nakakita ng pinakamalaking anomalya sa kanyang career. Coming, Leandro, sagot ko. Ang boses ko ay kasing talas ng labaha, ngunit nanatiling kalmado. Pagbaba namin sa Grand Ballroom ng Montenegro Estate, ang kislap ng mga chandelier ay tila mga nanunuya na mata. Naroon si Doña Rosenda, ang matriarch ng pamilya, na nakasuot ng terno na kasing tigas ng kanyang puso. Lumapit siya sa akin, hawak ang isang baso ng champagne at isang plastic na ngiti ang nakapinta sa kanyang muka. Marcela, hiha, mukhang pagod ka. Malakas na sabi ni Rosenda, sapat para marinig ng mga malalapit na panauhin. Nitong mga nakaraang araw, napapansin ko ang iyong kakaibang kinikilos. Are you taking your vitamins o baka kailangan mo na ng mas malakas na gamot? Naramdaman ko ang gipit na sitwasyon. Ito na ang simula. Ang mga mata ng mga nasa paligid, mga kaibigan, negosyante at media,
ay nagsimulang magbago ng tingin sa akin. Mula sa paghanga naging pagduda. "I'm perfectly fine, mother-in-law," sagot ko diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Sa katunayan mas malinaw pa sa kristal ang nakikita ko ngayon. Biglang nabitawan ni Rosenda ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na sinundan ng isang matinis na tili mula sa kanya. "Marcela, bakit mo ako tinulak, Leandro?" Ang asawa mo inaatake na naman siya. Sa isang iglap tila isang prescripted na dula ang naganap. Mabilis akong pinalibutan ng mga bodyguard. Hinawakan ni Leandro ang aking braso nang napakahigpit ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala na nakakaduwal tingnan. "Marcela, kailangan mong huminahon," sabi ni Leandro habang pilit akong kinakaladkad palayo sa karamihan. "Let's go to the private room. You need to rest. Veron, dalhin mo ang mga dokumento. My wife is not herself tonight." Dinala nila ako sa isang silid sa likod ng auditorium, malayo sa mga mata ng publiko. Doon inilapag ni Veronica ang isang folder sa harap ko. Ang commitment papers. Ang hatol sa aking kalayaan. "Pirirmahan mo ito, Marcela," utos ni Rosenda, habang inaayos ang kanyang sarili na tila walang nangyari. "Para ito sa kabutihan mo. At para kay Bella. Ayaw mo namang makita ng anak mo na kinakaladkad ang kanyang ina sa harap ng media, hindi ba?" Tumingin ako sa kanila, ang asawang traidor, ang biyenang mapang-api, at ang abogadong gahaman. Sa loob ng 4 na pangungusap ng aking isipan, natapos ang aking pagdadalamhati. Namatay ang Marcela na masunurin. Isinilang ang Marcela na maniningil. Mula sa aking kinauupuan, dahan-dahan akong tumayo. Walang luha, walang sigaw. Kinuha ko ang panulat sa ibabaw ng mesa. Hinawakan ko ito ng mahigpit, ngunit sa halip na ilapat sa papel tumingin ako kay Leandro na may isang mapait na ngiti. "Ang akala nyo ba ay isang pirasong papel lang ang kailangan nyo para talunin ako?" Bulong ko, ang boses ko ay mababa ngunit puno ng awtoridad. "Nakalimutan niyo yata. Ako ang auditor ng pamilyang ito. Alam ko kung saan nakatago ang bawat butas, ang bawat utang, at ang bawat bangkay sa ilalim ng inyong kumpanya." Kinuha ko ang folder at dahan-dahang pinunit ito sa gitna isang malinis at dahan-dahang pagpunit na nagbigay ng mensahe ng digmaan. "This is not arrest, Leandro," sabi ko habang tinititigan siya sa mga mata. "This is a declaration of audit. At sisiguraduhin kong sa dulo ng gabi kayo ang magmamakaawa para sa inyong katinuan." Ngunit bago pa ako makahakbang palabas, biglang bumukas ang pinto. 2 lalaking nakasuot ng puti ang pumasok, hawak ang isang injection na may lamang likidong malinaw. "Pasensya na, Marcela," sabi ni Leandro habang tumatalikod. Pero ang baliw ay walang karapatang magsalita. Naramdaman ko ang pagtusok ng karayom sa aking braso. Ang huling nakita ko bago magdilim ang lahat ay ang nakakainsultong ngiti ni Doña Rosenda habang tinitignan ang kanyang orasan. Nagising ako sa isang silid na hindi pamilyar sa aking pandama. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa aking manipis na sutlang damit at ang hangin ay may halong amoy ng luma, alikabok at isang matapang na kemikal na humahapdi sa aking ilong. Masakit ang aking ulo, tila may mga martilyong tumitibok sa loob ng aking bungo, isang paalala ng likidong itinurok nila sa akin sa gitna ng selebrasyon. Dahan-dahan akong umupo at tiningnan ang paligid. Hindi ito ospital. Ang mga bintana ay mataas at may mga rehas na bakal na kinalawang na sa panahon. Ang dingding ay may mga bakas ng amag at sa isang sulok may isang lumang kama na ang kutsyon ay manipis at butas-butas. Ito ang tinatawag nilang backhouse, isang bahagi ng ari-arian ng mga Montenegro na matagal nang ibinaon sa limot ang lugar kung saan itinatago ang mga lihim na ayaw nilang makita ng mundo. Isang marahas na tunog ng susi ang narinig ko mula sa labas ng pintong bakal. Bumukas ito at pumasok si Manang Letty, ang matandang tagapamahala sa mansyon na nakilala ko bilang isang mabait at mapagkakatiwalaang lola. Ngunit ngayon ang kanyang mukha ay walang emosyon habang bitbit ang isang tray ng pagkain at ilang botelya ng gamot. "Kailangan mong kumain, Marcela," sabi ni Manang Letty sa isang boses na walang sigla. "Uminom ka rin ng mga gamot na ito para kumalma ang iyong isip." Sabi ni Doña Rosenda, "Masyado ka nang napapagod." Tiningnan ko ang pagkain, isang mangkok ng mainit na sopas na may kakaibang kulay. Alam ko ang amoy na yon, sedatives. Gusto nilang manatili akong tuliro, isang buhay na bangkay na hindi makakapag-isip ng tama.
Salamat manang. Pero busog pa ako sa mga kasinungalingan nyo, sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Kahit nanghihina ang aking mga binti, pinanatili ko ang aking likod na tuwid. Sabihin mo kay Rosenda hindi sapat ang isang mangkok ng sopas para burahin ang lahat ng dokumentong nabasa ko na. Huwag ka nang matigas ang ulo hijatpan, bulong ni Manang Letty, at sa isang sandali nakita ko ang isang mabilis na kislap ng takot sa kanyang mga mata. Gawin mo na lang ang iniuutos nila kung gusto mo pang makitang muli si Bella. Nang lumabas ang matanda at muling nilock ang pinto, hindi ako umiyak. Sa halip lumapit ako sa tray. Kinuha ko ang maliit na tinidor na kasama ng pagkain at mabilis itong isinuksok sa ilalim ng aking kutsyon. Isang maliit na armas, isang kasangkapan para sa aking kaligtasan. Pagkatapos dinala ko ang mangkok ng sopa sa maliit na lababo sa sulok at dahan-dahang ibinuhos ang laman nito, sinisiguradong walang matitirang bakas. Habang nakatayo ako sa dilim, naramdaman ko ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa akin mula sa pinakamadilim na sulok ng silid. May gumalaw na anino, isang babaeng may mahaba at gusot na buhok, nakasuot ng isang kupas na puting bestida, ang dahan-dahang lumitaw mula sa kadiliman. Nanigas ang aking buong pagkatao, ang kanyang mukha kahit madumi at payat ay may mga katangiang pamilyar sa akin. Naalala ko ang isang lumang portrait sa library ng mansion, ang portrait ng isang babaeng sinabi ni Leandro na namatay na sa isang aksidente, maraming taon na ang nakalilipas. Clara, bulong ko, ang aking tinig ay tila isang hangin sa gitna ng katahimikan. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng isang malalim na pighati na tila naging bato na sa paglipas ng panahon. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang balat ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. "Huwag kang kakain, Marcela," sabi niya sa isang paos na boses, ang bawat salita ay tila isang babala mula sa kabilang buhay. "Kapag natulog ka, kukunin nila ang lahat ng alaala mo hanggang sa maging isa ka na lang ding anino rito." Tumingin ako sa kanya, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Isang auditor ako, sanay ako sa mga pattern at sa mga numerong hindi nagsisinungaling. At ang pattern na nakikita ko ngayon ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang pandaraya sa pera. "Sino ka talagang?" tanong ko habang hinihigpitan ang hawak sa kanyang malamig na kamay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago siya muling umatras sa anino, tila natatakot sa liwanag ng buwan na tumatagos sa rehas. "Isa rin akong asawang naging hadlang sa kanilang ambisyon, Pam," bulong ni Clara, at ang kanyang susunod na mga salita ay tila isang sampal ng realidad sa aking muka. "Hindi ikaw ang unang asawang tinawag nilang baliw sa bahay na ito, Marcela. At kung hindi ka mag-iingat, hindi ka rin ang magiging huli." Ang dilim sa loob ng backhouse ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay isang makapal na kumot ng mga lihim na tila gustong sumakal sa bawat hininga ko. Ngunit sa gitna ng kadiliman, ang aking isipan ay nananatiling gising, nagtatala ng bawat detalye, bawat anggulo at bawat posibilidad. Isang auditor ako, hindi ako natatakot sa dilim, natatakot ako sa mga numerong hindi nagtutugma. Marcela, ang mahinang tawag ni Clara, ay tila isang kalansing ng kadena sa katahimikan. Nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri sa isang bahagi ng sahig sa ilalim ng lumang kama. Diyan nila itinago ang lahat bago nila ako tuluyang patahimikin. Hindi ako nag-atubili. Lumuhod ako sa maduming sahig, hindi alintana ang alikabok na kumakapit sa aking mamahaling damit. Ginamit ko ang maliit na tinidor na itinago ko kanina. Maingat kong isinuksok ang dulo nito sa pagitan ng mga luma at uod na kahoy ng sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bawat hibla ng kahoy na pilit na humihiwalay sa pagkakapako nito, isang dahan-dahan at maingat na pagbaklas hanggang sa lumitaw ang isang maliit na puwang. Sa ilalim ng sahig may isang kahon na gawa sa metal kinalawang na ngunit nananatiling buo. Nang buksan ko ito, ang amoy ng lumang papel at amag ay sumalubong sa akin. Isang makapal na folder ang laman nito. Sa bawat pahinang binubuklat ko sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan, ang aking puso ay tila dinadagana ng isang dambuhalang bato. Clinical Trial Phase 3 Project Montenegro X. Basa ko sa pamagat ng dokumento. Ito ang mga record ng pagsusuri para sa kanilang pinakabagong gamot sa puso. Ngunit ang mga numero, ang mga resulta ay sadyang dinoktor. May mga listahan ng mga pasyenteng namatay habang nasa trial, ngunit sa opisyal na report na isinumit sa gobyerno, ang mga pangalang ito
ay pinalitan ng mga salitang successfully recovered. Ito ay hindi lamang pandaraya sa pera. Ito ay isang sistematikong pagpatay. At ang Montenegro Pharma ay yumayaman sa bawat patak ng dugo ng mga biktima nilang mahihirap. Hindi lang iyan, Marcela, bulong ni Clara habang nakasilip sa aking balikat. Tignan mo ang huling pahina. Inilipat ko ang dokumento at doon ay nakita ko ang isang kopya ng Last Will and Testament ni Don Alejandro Montenegro, ang yumaong ama ni Leandro. Doon ay malinaw na nakasaad si Clara ay hindi lamang isang asawa o kamag-anak. Siya ang panganay at legal na anak ni Don Alejandro sa kanyang unang asawa, ang tunay na tagapagmana ng 70% ng kumpanya. Si Doña Rosenda ay ang pangalawang asawa lamang na nakuha ang lahat sa pamamagitan ng paggawa ng peking death certificate para kay Clara habang buhay pa ito. Isang matinding pangingilabot ang dumaan sa aking gulugod. Ang pamilyang pinasok ko ay isang pugad ng mga mamamatay tao at magnanakaw ng pagkakakilanlan. Ngunit sa pagpapatuloy ng aking pag-audit sa mga dokumento, may isang pangalang nakita ko sa listahan ng mga transaksyong nagbayad para sa katahimikan ng mga pamilya ng biktima. Isang pangalan na nagpatigil sa takbo ng aking mundo. Villarreal Bulongco. Ang pirma sa tabi ng petsa ng bawat suhulan ay ang pirma ng aking sariling ama. Ang aking ama, ang taong nagturo sa akin ng integridad at katapatan sa propesyon, ay ang siyang naglinis ng mga maruruming bakas ng mga Montenegro sa loob ng 2 dekada. Kaya pala naging napakadali para sa akin ang makapasok sa pamilyang ito. Hindi ito dahil sa pag-ibig ni Leandro. Ito ay dahil sa isang utang na loob at sa buwatan ng aming mga magulang. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ang unang pagkakataon na muntik nang bumigay ang aking katatagan. Ngunit bago pa man pumatak ang unang luha, naramdaman ko ang haplos ni Clara sa aking kamay. Isang mahina at nanginginig na haplos, ngunit puno ng isang koneksyon na tanging mga biktima lamang ang nakakaintindi. "Huwag kang iiyak," Marcela, sabi ni Clara, ang kanyang tinig ay tila isang utos. Ang luha ay para sa mga mahihina. Ang katulad nating ninakawan ng buhay ay wala ng espasyo para sa lungkot. Galit na lang ang dapat nating itira. Huminga ako ng malalim at muling itinikom ang aking isipan. Ibinulsa ko ang ilang mahahalagang pahina at maingat na ibinalik ang kahon sa ilalim ng sahig. Sa puntong ito, hindi na lang ito laban para sa aking kalayaan. Ito ay isang audit para sa katarungan ng libu-libong tao at para sa paglilinis ng maruming pangalan ng aking ama, kahit pa mga hulugan ito ng pagpapakulong sa kanya. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, nang muling marinig ang tunog ng mabibigat na yabag sa labas. Mabilis na nagtago si Clara sa pinakamadilim na bahagi ng silid, tila naging bahagi na siya ng mga dingding. Bumukas ang pinto at pumasok si Manang Leti, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagmamadali. "Marcela, gumising ka pa," bulong niyang, sabi bawat salita ay tila isang mabilis na tibok ng relo. "Kailangan mong malaman ito. Narinig ko si Leandro sa opisina kanina. Bukas na bukas ililipat na nila si Bella sa isang boarding school sa Switzerland. Isang paraan para hindi mo na siya mahanap kahit makalabas ka pa rito. At ang attorney mo, si Veronica, siya ang mag-aayos ng legal custody para tuluyan ka ng mawalan ng karapatan sa anak mo." Tumayo ako ng dahan-dahan, ang bawat kalamnan sa aking katawan ay handa na para sa isang pagsabog. Ang pagbabanta kay Bella ang huling pagkakamali na ginawa nila. "Salamat, Manang Leti," sabi ko. Ang aking boses ay malamig at walang bahid ng takot. "Sabihin mo kay Leandro, hihintayin ko siya bukas. May ilang mga numero kaming kailangang pag-usapan." "Anong gagawin mo?" hihi tanong ng matanda, ang mga kamay ay nanginginig. Tumingin ako sa labas ng rehas sa papasikat na araw, na tila isang pulang guhit sa abot tanaw. "I'm going to balance the books," man ang sagot ko. "At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito walang makakaligtas sa audit." Pag-alis ni Manang Leti, lumabas muli si Clara mula sa dilim. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. "Handa ka na bang mamatay para sa katotohanan?" tanong niya. Tumingin ako sa kanya ng diretso, isang matalim at walang takot na tingin. "Hindi ako mamamatay, Clara," sabi ko. "Dahil bago pa man nila maisip na tapusin ako, sisiguraduhin kong sunog na ang buong imperyo nila." Ngunit sa likod ng aking matapang na salita, isang malaking tanong ang nanatili sa aking isipan. Sino ang misteryosong tao na nag-uutos kay Veronica na traidorin ako? Dahil alam kong hindi lang si Rosenda ang may kakayahang manipulahin ang isang abogadong kasing tuso niya. Ang sikat ng araw na tumatagos sa rehas ay tila mga daliring kumakalos sa aking mukha
Isang paalala na ang oras ay hindi ko nakakampi. Bawat segundong lumilipas ay isang hakbang palayo sa akin ni Bella. Kailangan kong kumilos. Hindi sapat ang maupo rito at magbilang ng mga amag sa dingding. Narinig ko ang yabag ng bantay sa labas si Berto. Siya ang pinakabatang tauhan ng mga Montenegro, ang uri ng lalaking madaling makuha sa takot o sa pera. Nang bumukas ang maliit na puwang sa pinto, para iabot ang aking tubig, hindi ako umatras. Sa halip lumapit ako at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Berto, alam ko ang tungkol sa anomalya sa payroll ninyo sa warehouse. Mahina kong sabi, ang boses ko ay kasing lamig ng bakal na namamagitan sa amin. Alam kong ikaw ang kumukuha ng extra allowance ng mga tauhang matagal nang nag-resign. Kapag nalaman ito ni Doña Rosenda, hindi ka lang masisante. Alam mo kung paano siya mag-ayos ng problema, hindi ba nakita ko ang paglunok niya, ang panginginig ng kanyang mga kamay? Hindi ko alam ang sinasabi niyo, ma'am. Isang tawag lang, Berto. Payagan mo akong gumamit ng telepono mo sa loob ng 5 minuto. At kapag nakabalik ako sa posisyon ko, hindi lang kita patatawarin. Bibigyan kita ng pagkakataong makaalis sa maduming trabahong ito. Dagdag ko, ang bawat salita ay isang kalkuladong sugal. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, inabot niya sa akin ang kanyang lumang cellphone sa pagitan ng mga rehas. Mabilis kong dinial ang numerong kabisado ko kahit tulog ako. Ang numerong sa loob ng 5 taon ay naging simbolo ng aking protection. Veronica, it's me, bulong ko nang sagutin ang tawag. Listen carefully, I'm being held at the back house. They've drugged me, but I have the evidence. Phase 3 trials, the original ledger, everything. I need you here. Now. Marcella, oh my God, we've been looking for you. Ang boses ni Veronica ay puno ng pagkagulat at pag-aalala. Don't worry, hon, I'm on my way. I'll bring the authorities. Stay calm. Okay. Ibinaba ko ang telepono at ibinalik kay Berto. Sa loob ng 2 oras, narinig ko ang tunog ng gulong ng sasakyan na humihinto sa labas. Pumasok si Veronica sa aking selda, amoy Chanel numero 5 na sadyang hindi bagay sa mabahong amoy ng backhouse. Agad niya akong niyakap, ang kanyang mga mata ay tila basa ng luha. Look at you. What did those monsters do to you? Sabi ni Veronica habang hinahaplos ang aking buhok. I have the papers ready, Marcella. But I need to know nasaan ang ebidensya. I need to secure it before they find out I'm here. Tumingin ako sa kanya, ang aking matalik na kaibigan. Ang babaeng naging saksi sa kasal namin ni Leandro. Dahan-dahan kong ibinulong ang lokasyon na nahanap namin ni Clara. Nasa ilalim ng rebulto ng Birhen sa Jardin Veron. May isang maliit na compartment doon. Lahat ng kailangan mo para sirain ang Montenegro Pharma nandoon. Ngumiti siya, isang ngiting sa simula ay akala ko ay bunga ng ginhawa. Thank you, Marcella. I'll take care of this. I'll be back with the police in an hour. Just wait for me. Tumayo siya at mabilis na lumabas. Ngunit sa halip na sumunod sa sinabi niya, lumapit ako sa maliit na bintanang mataas sa pader. Ginamit ko ang dumi ng semento para makaakyat at makasilip sa labas. Mula roon nakita ko ang lahat. Nakita ko si Veronica na naglalakad sa hardin, hindi patungo sa kanyang sasakyan, kundi patungo sa kinaroroonan ni Doña Rosenda na naghihintay sa ilalim ng puno ng mangga. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Nakita ko ang pag-abot ni Veronica ng folder na kinuha niya sa ilalim ng rebulto. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita ko ang mahigpit na pagkakamay ng dalawa. Isang makapal na sobrang kulay kape ang iniabot ni Rosenda kay Veronica na tinanggap ng huli ng may kasamang tawa. Isang matinding init ang bumalot sa aking dibdib, isang sagradong galit na hindi ko pa naramdaman noon. Ang huling hibla ng aking tiwala sa sangkatauhan ay naputol na parang isang manipis na sinulid. Ang tiwala ay isang budget na hindi na kailanman mababalanse ng pagkakaibigan. Bumaba ako mula sa bintana, ang aking mga mata ay tuyo at malamig. Nang bumukas ang pinto, makalipas ang ilang minuto, hindi na si Manang Leti ang pumasok. Si Leandro na ito, hawak ang isang makapal na dokumento at isang ballpen. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagmamahal, tila isang estranghero na nag-o-audit ng isang kumpanyang malulugi na. I heard you talk to Veronica, sabi ni Leandro. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. Sayang, Marcella. You really thought you could win. Veron has been on our payroll even before we got married. She's not just a lawyer. She's a Montenegro asset. Ipinatong niya ang dokumento sa mesa. Ang deed of absolute sale para sa lahat ng aking shares at ang waiver of parental rights para kay Bella. Sign it, Marcella, utos ni Leandro.
Sign it at hahayaan kitang mabuhay sa isang malayong probinsya. Pero kung magmamatigas ka pa, kinuha niya ang kanyang tablet at ipinakita ang isang live video ni Bella na natutulog sa loob ng isang gumagalaw na sasakyan. One call from me and Bella will disappear in the middle of the Alps. You will never ever see her again. Tinitigan ko ang dokumento. Pagkatapos ay tiningnan ko si Leandro. Sa halip na manginig isang dahan-dahan at nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa aking labi, isang ngiting pang-audit na tila nakakita ng isang butas na hindi nila napansin. Do you really think simula ko ang aking boses ay isang bulong na tila kasing talas ng labaha na ang mga dokumentong iyon sa ilalim ng rebulto, ang tanging bala ko laban sa inyo, na natiling nakapako ang tingin ni Leandro sa akin, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. Ang nangiting ibinigay ko sa kanya ay hindi ngiti ng isang talunang asawa, kundi ngiti ng isang maniningil na nakahanap ng butas sa isang malaking korporasyon. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa amin, tila isang tensyon na handang sumabog sa anumang sandali. Anong ibig mong sabihin, Marcela? Tanong ni Leandro, ang kanyang boses ay may halong inis at kaba. Huwag mo akong idaan sa mga laro mo. Pirirmahan mo ito o tuluyan mo nang hindi makikita ang anak mo. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat na inabot niya. Ang lamig ng bakal na katawan nito ay tila isang kuryenteng nagpadaloy ng panibagong lakas sa aking mga daliri. Tiningnan ko ang dokumento, ang waiver of parental rights. Sa bawat salitang nakasulat doon, nararamdaman ko ang pagtataksil ng lalaking nangako sa akin ng habambuhay na protection. Ngunit sa halip na manginig ang aking kamay, ay nanatiling matatag. Inilapat ko ang dulo ng panulat sa papel. Ngunit sa halip na ang aking karaniwang pirma, ginamit ko ang isang luma at tila kinalimutang estilo ng aking lagda, isang estilong may nakatagong audit mark na itinuro sa akin ng aking ama noong nagsisimula pa lamang ako sa profession. Ito ay isang maliit na pagbabago sa kurba ng titik M at isang bahagyang diin sa dulo ng aking apelido. Sa mata ng isang ordinaryong tao, ito ay aking pirma. Ngunit sa mata ng isang bihasang auditor o legal expert, ito ay isang red flag, isang senyales na ang dokumentong ito ay pinirmahan sa ilalim ng matinding pamimilit duress. Yan, sabi ko habang iniaabot ang folder sa kanya. Ang aking boses ay patay, walang emosyon, tila isang makina na naglalabas ng datos. Nakuha mo na ang gusto mo, Leandro. Ang shares, ang karapatan ko kay Bella. Lahat. Mabilis niyang kinuha ang folder at tiningnan ang pirma. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Good choice, Marcela. Sabi ko na nga ba mas matalino ka kaysa sa inaakala ni Mommy. You know when to fold. Ngunit hindi niya alam na ang pagtiklop ko ay ang unang hakbang para sunugin ang buong lamesa. Nang lumabas si Leandro kasama si Veronica, naramdaman ko ang pagpasok muli ni Clara mula sa dilim. Nakatingin siya sa akin nang may halo ng pagkaawa at pagkalito. Bakit ka sumuko? Bulong niya, ang boses ay tila isang hanging dumadaan sa mga rehas. Ngayon wala na silang dahilan para panatilihin kang buhay. Hindi ako sumuko, Clara, sagot ko habang nakatingin sa saradong pinto. Ito ang tinatawag na controlled burn. Kailangan nilang maniwala na tuluyan na akong nawasak. Kapag nanalo na ang kanilang kayabangan, doon sila magiging pabaya. Doon nagsimula ang aking pagganap. Sa mga sumunod na oras tuwing dada ng mga guards o si Manang Letty, nagsimula akong kumilos ng kakaiba. Hindi ako sumasagot. Nakatitig lang ako sa dingding habang mahinang umaawit ng isang lullaby na para kay Bella. Ang aking mga mata ay ginawa kong blanko, tila nawala na ang kinang ng matalinong auditor at napalitan ng dilim ng isang baliw. Nang dumaan muli si Manang Letty para magdala ng tubig, nakita ko ang pagluha ng kanyang mga mata. Diyos ko, Marcela, anong ginawa nila sa iyo? Bulong ng matanda. Inabot ko ang kanyang kamay nang biglaan isang mahigpit na pagkakahawak na nagpagulat sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi blanko ang aking tingin. Tiningnan ko siya ng diretso sa puso. Manang Letty, alam ko ang totoo. Bulong ko, ang boses ko ay mabilis at direkta. Alam kong si Clara ay anak mo. Alam kong sinakripisyo mo siya para sa pera noong nagkasakit ang isa mo pang anak. At alam kong bawat gabi ang konsensya mo ang tunay na nagpapakulong sa iyo rito, hindi ang mga Montenegro. Nabitawan ni Manang Letty ang hawak niyang baso. Ang tunog ng pagkabagsak ng plastik sa sahig ay tila isang pagyanig sa kanyang buong pagkatao. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Paano mo nalaman? Panginginig niyang tanong. Nakita ko ang mga record, Manang.
Ang audit ay hindi nagsisinungaling, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Ngunit may pagkakataon ka pa. Tulungan mo kaming makalabas dito at ibibigay ko sa iyo ang katarungang ipinagkait mo sa sarili mong anak sa loob ng 20 taon. Huwag mong hayaang maging katulad mo si Bella, isang batang lalaking lumaki sa kasinungalingan ng kanyang mga magulang. Ang pagbanggit sa pangalan ni Bella at ang pagkukumpara sa kanyang nakaraan, ang naging huling tulak para kay Manang Letty. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang paninindigan. Ang takot ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Anong kailangan kong gawin, tanong niya, ang boses ay puno ng hikbi. Kailangan ko ng susi ng hardin at ang access code sa main gate bukas ng gabi, utos ko. At kailangan mong iligaw ang atensyon ni Leandro. Sabihin mo sa kanya na tuluyan na akong nawala sa sarili, na hindi na ako kumakain at kumakausap na sa mga pader. Gusto kong maniwala sila na tapos na ang laban. Tumango si Manang Letty at mabilis na lumabas bago pa kami mahuli ng ibang tauhan. Tumingin ako kay Clara na nakatayo na ngayon sa tabi ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang munting apoy ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na lamuyot nang marinig namin ang boses ni Doña Rosenda mula sa intercom na nakakonekta sa backhouse. Ang kanyang boses ay malutong mapagmataas at puno ng kamatayan. Leandro, ihanda mo na ang mga tauhan, wika ni Rosenda, tila hindi niya alam na naririnig namin siya. Ngayong pirumado na ang lahat ng waiver, wala na tayong pakinabang sa kanila. Sa gabi ng gala, habang ang lahat ay abala sa aking parangal, sunugin niyo ang backhouse. Siguraduhin ninyong walang matitirang bakas ni Marcela at ng babaeng iyan. Ituturing nating isang aksidenteng sunog, dulot ng pagwawala ng isang baliw. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Clara sa aking braso. Ngunit hindi ako natakot. Sa halip, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa aking puso. Bernas bulong ko habang nakatingin sa intercom. Sige, mother-in-law, magsindi ka ng apoy. Pero sisiguraduhin kong ang apoy na iyan ang tutupok sa buong kaharian mo. Ang langit ay bumagsak sa anyo ng isang malakas na ulan, tila nakikiramay ang kalikasan sa gulo ng aking isipan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa bubong ng backhouse ay lumilikha ng isang binging ingay sapat na para itago ang anumang tunog ng aking pagtakas. Sa tulong ni Manang Letty, ang pintong bakal ay bahagyang bumukas nang walang anumang kalansing. Mag-iingat ka, Marcela, bulong ni Manang Letty habang nanginginig ang kanyang mga kamay. 10 minuto lang ang palugit bago dumaan ang susunod na roving guard. Takbo na. Hindi ako nag-atubili. Lumabas ako sa gitna ng unos. Ang putik ay kumakapit sa aking mga paa at ang malamig na hangin ay humahampas sa aking basang damit, ngunit ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng determinasyon sa aking dibdib. Ang hardin ng mga Montenegro ay isang maze ng mga mamahaling halaman at mga estatwang bato, ngunit kabisado ko ang bawat sulok nito. Bilang asawa ni Leandro, ako ang nag-ayos ng landscape na ito, isang disenyong ngayon ay gagamitin ko para sa aking kaligtasan. Narating ko ang dulo ng hardin, kung saan nakatayo ang isang malaking rebulto ng Birheng Maria. Sa ilalim ng kislap ng kidlat, ang mukha ng Birhen ay tila nakatingin sa akin nang may halo ng awa at panghuhusga. Ito ang lugar na binanggit ni Clara bago ako lumabas. Ginamit ko ang maliit na tinidor na ninakaw ko mula sa aking silid. Isinuksok ko ang matalim na dulo nito sa pagitan ng base ng rebulto at ng semento. Ang tunog ng pagkayod ng bakal sa bato ay tila isang hiyaw sa gitna ng katahimikan. Bawat pag-atungal ng kulog ay ginamit ko para itago ang aking pagpuwersa sa nakatagong compartment. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipagbuno isang bahagi ng bato, ang dahan-dahang umurong. Sa loob ng madilim na puwang may isang bagay na nakabalot sa makapal na plastic. Kinuha ko ito at binuksan. Isang itim na libro, ang Black Ledger. Binuklat ko ang mga pahina sa ilalim ng bawat kislap ng langit. Ang bawat entry ay isang documentation ng kasamaan, mga suhulan sa mga opisyal ng gobyerno, mga ghost projects, at ang pinakamasakit sa lahat, ang listahan ng mga pamilyang binayaran para manahimik tungkol sa mga namatay sa Phase 3 trial. Ngunit sa huling bahagi ng taong 2015, huminto ang aking paghinga. Nakita ko ang isang pangalang nakasulat sa bawat buwanang transaksyon. Paid to Arturo Villarreal, consultant fee for legal settlement. Ang pirma sa tabi nito ay hindi pwedeng ipagkamali. Ito ang pirma ng aking ama. Ang lalaking idolo ko, ang lalaking dahilan kung bakit ako naging auditor, ay siya palang punong arkitekto
sa pagtatakip ng mga krimen ng pamilyang ito. Hindi lang pala utang na loob ang nagtali sa amin sa mga Montenegro. Ito ay isang sabwatan ng dugo at kasalanan. Naramdaman ko ang paghina ng aking mga tuhod. Napaluhod ako sa putikan habang yakap ang ledger. Ang ulan ay humahalo sa aking mga mata, hindi ko na alam kung tubig ba ito o luha, ngunit mabilis ko itong pinahid. Wala akong panahon para sa pighati. Kung ang aking ama ay bahagi ng anomalya, kung gayon ay kailangan ko ring i-audit ang kanyang buhay. Ang hustisya ay walang kinikilingan, kahit pa ito ay sarili kong pamilya. Nahanap mo rin sa wakas isang boses, ang pumutol sa ingay ng unos. Isang matalim at nakakasilaw na liwanag mula sa isang flashlight ang tumama ng diretso sa aking mga mata. Napaatras ako, pilit na itinatago ang ledger sa likod ng aking katawan. Ang anino ng isang lalaki ay dahan-dahang lumapit, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa basang lupa ay tila isang hatol ng kamatayan. Leandro, bulong ko, ang aking boses ay walang takot, tila bakal na pinatigas ng lamig. You really are persistent, Marcela, wika ni Leandro, habang dahan-dahang ibinababa ang flashlight upang makita ko ang kanyang muka. Wala doon ang pag-ibig, wala doon ang pagsisisi. Isang nakakatakot na ngiti ng tagumpay ang nakapinta sa kanyang mga labi. Anong ginagawa mo rito sa gitna ng ulan, baliw kong asawa? Akala ko ba ay nakikipag-usap ka na sa mga pader sa back house? Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang kamay ay nakalahad. Ibigay mo sa akin ang librong iyan. Alam mo naman ang mangyayari kapag nagmatigas ka pa. Isang tawag ko lang at ang plane na sinasakyan ni Bella ay magkakaroon ng mechanical failure sa gitna ng dagat. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang banta niya kay Bella ay isang laso na dumadaloy sa aking ugat. Ngunit sa halip na sumuko, hinigpitan ko ang hawak sa ledger. Tumingin ako sa kanya ng diretso, ang aking mga mata ay tila 2 punyal na handang pumatay. Do it, Leandro, hamon ko, ang boses ko ay kalmado at nakakakilabot. Pumatay ka pa ng isa. Pero bago bumagsak ang plane na iyan, sisiguraduhin kong ang bawat pahina ng librong ito ay nasa kamay na ng bawat media outlet sa bansa. Let's see who burns first, you or your empire. Ang ngiti ni Leandro ay biglang nawala, na palitan ng isang mapanganib na kunot sa kanyang noo. Humakbang siya palapit at hinawakan ang aking leeg ng napakahigpit, sapat para mawalan ako ng hininga. You think you're so smart, bulong niya sa aking tenga, habang ang ulan ay dumadaloy sa aming mga mukha. But you forgot one thing, Marcela. In this game, the auditor always dies before the report is finished. Bigla siyang bumunot ng isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang syringe na may lamang asul na likido. Ngunit bago pa man niya ito maiturok sa akin, isang malakas na tunog ng pagbasag ng sanga ang narinig mula sa likuran. Naramdaman ko ang malamig na dulo ng karayom na humahalik sa balat ng aking leeg. Ang bawat hininga ko ay tila isang nakatitiring na hapdi sa aking lalamunan dahil sa higpit ng pagkakasakal ni Leandro. Ngunit bago pa man niya maitulak ang asul na likido sa aking mga ugat, isang anino ang mabilis na sumulpot mula sa likuran ng malalabay na sanga ng puno ng acacia. Isang matigas na bagay ang tumama sa balikat ni Leandro. Narinig ko ang impit na daing ng sakit mula sa kanya habang nabitawan niya ang syringe. Ang bagay na iyon, isang piraso ng bato na binalot sa telang galing sa basahan, ay nanggaling kay Clara. Nakatayo siya sa dilim, ang kanyang puting bestida ay basa at dikit sa kanyang payat na katawan, tila isang mapaghiganting espiritu na bumangon mula sa hukay. Umalis ka riyan, Marcela. Sigaw ni Clara, ang boses ay paos, ngunit puno ng awtoridad. Sinamantala ko ang pagkakataon. Ginamit ko ang aking tuhod para patamaan ang sikmura ni Leandro ng buong lakas. Napabitaw siya sa aking leeg at napaluhod sa basang lupa, habol ang kanyang hininga. Hindi ako tumakbo. Sa halip, lumayo lang ako ng ilang hakbang at hinarap siya. Ang black ledger ay nananatiling nakayakap sa aking dibdib, basa ngunit ligtas. You're pathetic, Leandro, simula ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay malamig, kalkulado at puno ng insulto. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam? Hindi lang ako ang gusto mong itumba. Pati ang sarili mong ina, si Doña Rosenda, ay balak mong traderin para solo mo ang control sa Montenegro Pharma. Nakita ko ang mga bank transfers mo sa iyong offshore account sa Cayman Islands. Account na hindi alam ni mommy mo. Nanigas si Leandro. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng galit ay napalitan ng isang matinding takot. Paano mo nalaman ang tungkol doon? I'm an auditor, remember? Muling Mitya.
ng aking mabilis na kaisipan. Bawat sentimo na kinuha mo sa kumpanya para sa mga luho ng kabit mong si Sofia, bawat pirma mo sa mga peking invoice, lahat iyon ay may bakas. Akala mo ba ay si Veronica lang ang asset nyo? Nakalimutan mong ako ang nagtuturo sa mga accountant nyo kung paano maglinis ng libro, pero ang sarili mong dumi hindi mo kayang itago. Dahan-dahang tumayo si Leandro. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas madilim, mas mapanganib. Kaya pala kailangang mawala ka na talaga, Marcela. Bulong niya. Masyado kang maraming alam. Masyado kang matalino para sa sarili mong kabutihan. You were never just a wife. You were a ticking time bomb in my house. Mabilis siyang sumugod sa akin. Sa kabila ng putik at dulas ng lupa, naabot niya ang aking balikat at marahas akong itinulak patungo sa isang bahagi ng hardin na tinatabunan ng mga tuyong dahon at sanga. Naramdaman ko ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Nahulog ako sa isang malalim na hukay, isang nakatagong basement o marahil ay isang lumang septic tank na matagal nang inabandona sa likod ng backhouse. Ang pagtama ng aking katawan sa malambot na putikan sa ilalim ay nagdulot ng isang matinding sakit sa aking likuran, sapat para mawalan ako ng malay ng ilang segundo. Mula sa itaas nakita ko ang anino ni Leandro na nakasilip sa butas. Ang liwanag ng kidlat ay nagpakita ng kanyang malupit na mukha. Diyan ka na lang mabulok kasama ng mga dokumento mo, Marcela, sabi ni Leandro, habang dahan-dahang ibinabalik ang takip na yari sa mabigat na bakal at kahoy. Pagkatapos ng gala bukas ang buong lugar na ito ay magiging abo. Kasama ka, kasama si Clara, at ang lahat ng katotohanang pilit mong hinahalukay. Narinig ko ang tunog ng mabigat na bakal na sumasara sa itaas na sinundan ng tunog ng mga bato at lupa na itinatambak sa ibabaw nito para tuluyan akong ibaon. Ang katahimikan sa ilalim ng lupa ay kasing bigat ng kamatayan. Nasa gitna ako ng kadiliman. Basang-basa sugatan at tila wala ng kawala. Ngunit habang kinakapak ko ang paligid sa dilim, naramdaman ng aking kamay ang isang malamig na pader na gawa sa tisa. Hindi ito isang hukay lang. Ito ay isang lagusan. At sa aking kanang kamay, nararamdaman ko pa rin ang matigas na cover ng Black Ledger. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking labi sa gitna ng kadiliman. Hindi alam ni Leandro na ang mga auditor ay hindi natatakot mabaon sa trabaho. Mas malalim ang hukay, mas malapit sa pundasyon. At sa pundasyong ito sisimulan ko ang huling pagbuwag sa kanilang imperyo. Aking gulat ko nang mapagtantong lumabas ako sa loob ng silid ni Manang Leti sa quarters ng mga katulong. Diyos ko, Marcela, ang impit na sigaw ni Manang Leti habang napapatakip ng bibig. Agad siyang lumapit at tinulungan akong umakyat. Ang kanyang mukha ay puno ng hilahil, ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Akala ko ay tinuluyan ka na ni Leandro. Nakita ko siyang bumalik na putikan at may dalang pala. Hindi pa ako tapos manang sabi ko habang pilit na itinutuwid ang aking nangangatog na katawan. Nasaan si Clara? Nasa likod ng mga labahan, itinatago ko siya, bulong ng matanda. Marcela, kailangan yun ang umalis. Ngayon din. May sasakyang naghihintay sa labas ng gate, isang luma kong kaibigan na driver ng truck ng basura. Iyon lang ang tanging paraan para makalabas kayo nang hindi napapansin ng mga guards. Bago kami umalis, dinala ako ni Manang Leti sa isang maliit na kwarto kung saan nakatago si Clara. Nang makita ako ni Clara ang kanyang mga mata, na tila nawalan na ng pag-asa, ay muling nagliwanag. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Clara, lalabas na tayo rito, sabi ko nang may kasiguraduhan. Pero bago iyon, kailangan nating maghanda. Hindi tayo lalabas bilang mga biktima. Lalabas tayo bilang ang huling report na hindi nila kayang burahin. Kumuha si Manang Leti ng isang gunting. Tumingin ako sa salamin, ang aking mahabang buhok ay puno ng putik at dugo, ang aking mukha ay sugatan. Hiniling ko kay Clara na gupitin ang aking buhok. Sa bawat pagputol ng talim ng gunting, nararamdaman ko ang pagkawala ng bigat ng aking nakaraan. Ang mahabang buhok ng isang masunuring asawa ay nalaglag sa sahig, pinalitan ng isang maikli at matalim na gupit na nagpapakita ng aking tunay na anyo, isang babaeng handang lumaban. You look like a warrior now, bulong ni Clara habang tinitignan ang aking bagong anyo. Dinala kami ni Manang Leti sa isang ligtas na apartment sa Santa Mesa
isang lugar na pagmamay-ari ng kanyang kapatid. Doon sa loob ng sumunod na 12 oras, hindi ako natulog. Ginamit ko ang isang hiram na laptop upang iscan ang bawat pahina ng Black Ledger. Gumawa ako ng mga digital copies at ipinadala ito sa ilang mga encrypted cloud servers. Bawat transaksyon, bawat suhulan, bawat buhay na kinuha ng Montenegro Pharma ay inilatag ko sa isang malinis at hindi matatawarang audit report. Anong plano mo, Marcela? Tanong ni Clara habang pinapanood ang aking embilis na pagpindot sa keyboard. Bukas ang gabi ng gala, sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Tatanggap si Doña Rosenda ng parangal bilang Mother of the Year. Isang gabi ng pagpaparangal sa isang mamamatay tao. Doon natin isisilbi ang huling bill ng kanilang mga kasalanan. Inilagay ko na rin sa ulat ang partisipasyon ng tatay ko. Wala akong ititira, Clara. Kahit ang sarili kong dugo kailangang magbayad. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa amin. Alam kong ang gagawin ko ay isang pagsusugal sa aking buhay, ngunit ang bawat numero sa aking screen ay nagpapaalala sa akin ng mukha ni Bella. Para sa aking anak, kailangan kong sirain ang mundong kinabibilangan ng kanyang ama bago siya tuluyang malason nito. Eksaktong 6:00 ng umaga nang makatanggap ako ng isang balita sa TV. Ang reporter ay nakatayo sa harap ng mansyon ng mga Montenegro. Isang malaking sunog ang nagkabanata 8 anap sa backhouse ng pamilya Montenegro kagabi, ulat ng reporter. Ayon sa paon, ang pagbangon ng patay, ang kadiliman sa loob ng lagusan, ay parang tinta ng ballpen na kumalat sa ang investigasyon. Isang baliw na kamag-anak, ang aksidenteng nakasira ng mga gas tank, isang malinis na papel malapot mabalasik, at tila walang katapusan. Ngunit hindi. Wala pang kumpirmasyon kung may mga nasawi, ngunit sinabi ni Leandro Montenegro na isang malaking traged ako natakot. Ang bawat haplos ng aking kamay sa malamig at basang tisa ng pader ay pariya ito para sa kanilang pamilya. Napangiti ako ng mapait. Ang tragedya ang pagbibilang ng mga pahina ng isang ledger. Sa bawat hakbang ko sa putikan, nararamdaman ko ang pag na sinasabi niya ay ang aking inaakalang kamatayan. The stage is set, Clara, sabi ko, habang isinasara ang laptop. Akala nila ay naging abo na tayo. Hindi nila alam bigat ng Black Ledger sa aking dibdib. Ang tanging sandata na magpapatumba sa isang imperyong ang abo ay ang pundasyon ng muling pagkabuhay. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-itinayo sa mga bangkay, natagpuan ko ang dulo ng lagusan. Isang kalawanging anda, may isang kumatok sa pinto ng apartment. Hindi ito ang mahinang katok ni Manang Leti Hagdan na patungo sa isang sikretong pinto sa silong ng backhouse. Sa pagtulak ko ito ay isang mabilis autoritadong katok na tila alam kung sino ang nasa loob. Ang mabilis at autoritadong pagkatok sa pinto ng aming pinagtataguan ay nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo ng ilang segundo. Nagkatinginan kami ni Clara at Manang Leti bago ko dahan-dahang binuksan ang pinto. Isang babaeng may matalim na tingin at pamilyar na mukha ang sumalubong sa akin. Si Tia Deli, ang dating investigative journalist na matagal ng palihim na nagbabantay sa mga galaw ng Montenegro Pharma. Walang sinayang na oras si Tia Deli. Mabilis siyang pumasok at inabot sa akin ang isang makapal na itim na sobre na may selyo ng ginto. Ito ang VIP invitation para sa anibersaryo ng foundation, isang pass na nakapangalan sa isang misteryosong foreign investor. Pinaliwanag niya na naiset na niya ang frequency ng aking flash drive sa main control room ng hotel. Isang saksak ko lang sa terminal malapit sa stage ako na ang may hawak ng buong programa. Kinagabihan, ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay naging isang dagat ng kislap at pagbabalat kayo. Ang mga nagkikintabang chandelier ay tila mga bituin na bumaba sa lupa upang silawin ang mata ng publiko mula sa katotohanan. Pumasok ako hindi bilang isang biktima kundi bilang ang bagong may-ari ng gabing iyon. Suot ko ang isang eleganteng itim na gown habang ang aking maikling buhok at mukha ay bahagyang natatakpan ng isang mamahaling lace fascinator. Ang bawat hakbang ng aking takong sa marmol na sahig ay tila mga numerong itinutugma ko sa isang malaking ledger ng pagtutuos. Mula sa aking kinatatayuan, malapit sa buffet table, pinagmasdan ko ang mga pangunahing tauhan sa aking huling audit. Naroon si Doña Rosenda na kasuot ng kumikinang na gintong terno, palipat-lipat sa mga grupo ng mga negosyante at politiko. Ang kanyang mga ngiti ay kasing peke ng mga gamot na ibinebenta ng kanyang kumpanya. Sa kabilang banda nakita ko si Veronica,
Ang aking dating abogado ay nakatayo sa isang madilim na sulok, mahigpit ang hawak sa isang makapal na pulang sobre. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat, tila isang magnanakaw na natatakot mahuli. Ano kaya ang nasa loob ng sobreng iyon? Isang panibagong kasunduan o ang kabayaran para sa tuluyang pagbura sa aking pangalan? Ikinintal ko ang detalyeng ito sa aking isipan para sa tamang panahon ng paniningil. Ngunit ang pinakamasarap na sandali ay nang makita ko si Leandro. Naglalakad siya patungo sa bar, ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagod at lihim na takot, pilit na itinatago sa ilalim ng kanyang mamahaling tuksido. Inayos ko ang aking tindig at sinadyang maglakad patungo sa kanyang direksyon. Ginamit ko ang aking paboritong pabango, ang natatanging halimuyak ng vanilla at sampagita, na palagi niyang inaamoy sa aking leeg tuwing umaga bago siya pumasok sa opisina. Habang naglalakad ako ng dahan-dahan sa kanyang tabi, siniguro kong dumampi ang hangin mula sa aking gown patungo sa kanya. Sa isang iglap, tumigil sa paglalakad si Leandro. Nakita ko ang pagbagsak ng kulay sa kanyang mukha. Ang baso ng alak na hawak niya ay muntik nang mabitawan mula sa panginginig ng kanyang mga daliri. Mabilis siyang lumingon sa paligid, ang mga mata ay nanlalaki sa matinding panlulumo, hinahanap ang multo ng asawang inaakala niyang naging abo na sa backhouse. Tumingin siya sa akin, ngunit sa ilalim ng aking itim na belo at matalim na paningin, hindi niya ako nakilala. Para sa kanya, isa lamang akong mayaman at misteryosong panauhin. Ang paglunok niya at ang panalamig ng kanyang pawis ay isang kayamanan na hindi mabibili ng anumang pera. Ang kriminal ay nagsisimula ng multuhin ng kanyang sariling kasalanan. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa gilid ng entablado kung saan nakatago ang main display console ng auditorium. Habang abala ang mga tauhan ng hotel sa pag-aasikaso sa mga bisita, mabilis at walang pag-aalinlangan kong isinaksak ang maliit na USB drive sa pangunahing terminal. Ang pag-ilaw ng maliit na berdeng ilaw mula sa device ay ang hudyat na ang aking patibong ay handa ng sumara. Walang sino man ang makakapigil sa mga dokumentong ipapakita nito. Umakyat na ang Master of Ceremony sa gitna ng maliwanag na entablado. Ang kanyang tinig ay umaalingaw sa buong bulwagan, inaanunsyo ang pinakamahalagang bahagi ng gabi. Ang oras para sa pag-akyat ni Doña Rosenda upang tanggapin ang kanyang pinakamataas na parangal bilang Mother of the Year. Umapaw ang masigabong palakpakan ng mga panauhin. Ang tunog ng mga kamay na nagtutunggali ay tila isang nakakaduwal na musika para sa isang sinungaling. Dahan-dahang tumayo si Rosenda. Ang kanyang mukha ay inukit sa perpektong pagpapakumbaba. Kumakaway siya sa mga tao, umaarte na tila naiiyak sa tuwa habang naglalakad patungo sa podium. Tumayo siya sa harap ng mikropono, inayos ang kanyang gintong terno at huminga ng malalim. Pinasalamatan niya ang lahat, ang kanyang boses ay malambot at puno ng pekeng awa, iginigiit na ang parangal na ito ay para raw sa mga pasyenteng walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang kalusugan at katinuan. Buong pagmamalaki niyang sinabi na ang pamilya Montenegro ay laging nandito upang magbigay ng liwanag. Bago pa man niya matapos ang huling salita, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong grand ballroom. Ang mga palakpakan ay naputol at napalitan ng mga bulungan ng pagkalito. Ang katahimikan na sumunod ay kasing bigat ng isang hatol sa loob ng korte. Wala ni isang boses ang umimik. Sa gitna ng dilim, pinindot ko ang huling button sa aking hawak na remote control upang simulan ang huling audit. Ang kadiliman sa loob ng grand ballroom ay tila isang malaking kumot na sumakal sa hininga ng libu-libong panauhin. Walang sino man ang nagtangkang gumalaw o magsalita. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, ang dambuhalang LED screen sa likuran ni Doña Rosenda ay biglang nagliwanag, nagbuga ng isang malamig at puting sinag na nagpakita sa bawat patak ng pawis sa noo ng matanda. Ngunit sa halip na ang inansayong video ng kanyang mga peking charity works, isang pamilyar na boses ang umalingaw sa bawat sulok ng bulwagan. Ito ay isang audio recording, malinaw at walang bahid ng pagdududa, ang mismong boses ni Rosenda mula sa intercom ng backhouse. Leandro, ihanda mo na ang mga tauhan, ang utos ng boses sa recording na pumuno sa buong auditorium. Ngayong pirumado na ang lahat ng waiver, wala na tayong pakinabang sa kanila. Sa gabi ng gala, habang ang lahat ay abala sa aking parangal, sunugin niyo ang backhouse. Siguraduhin ninyong walang matitirang bakas ni Marcela at ng babaeng iyan. Ituturing nating isang aksidenteng sunog, dulot ng pagwawala ng isang baliw. Ang mga paong panauhin
ay sabay-sabay na napasinghap. Ang masigabong palakpakan kanina ay mabilis na napalitan ng mga bulungan ng matinding pagkabigla, pandidiri at pagkalito. Mula sa aking pwesto sa dilim, nakita ko ang pagbagsak ng panga ni Rosenda. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na kinakatok ang mikropono na tila ba ang teknolohiya ang may kasalanan. Patayin niyo iyan, paninira ito. Sigaw ni Rosenda, ang kanyang boses ay naging matinis at desperada. Ang kanyang perpektong postura bilang isang mapagkumbabang pilantropo ay gumuho sa harap ng madla. Lumingon siya sa mga technician sa likod. Mga walang silbi sabotage ito. Isang malaking deepfake para sirain ang pangalan ko. Bago pa man makakilos ang mga security guards, dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng entablado. Sa bawat hakbang ko paakyat sa mga hagdan, tinanggal ko ang itim na belo na nagtatago sa aking mukha. Ang spotlight na sadyang na-program ng aking flash drive ay biglang tumutok sa akin, nagpapakita ng aking maikling buhok at malamig na paningin. Hindi paninira ang tawag dyan, Doña Rosenda. Simula ko ang aking tinig ay kalmado, malinaw at umaalingaw-ngaw sa mikroponong hawak ko. Ang tawag dyan ay resibo. At bilang inyong dating auditor, nandito ako para isumite ang huling balanse ng inyong mga kasalanan. Napatayo si Leandro mula sa kanyang upuan sa unahan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot, na tila nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa impyerno. Marcela Pepano, patay ka na? Nauutal na sigaw ni Leandro habang pilit na humahakbang palapit sa entablado. Ngunit mabilis niyang binago ang kanyang tono, sinusubukang gamitin ang kanyang lumang taktika ng pagmamanipula. Lumingon siya sa madla, itinataas ang kanyang mga kamay na tila humihingi ng pangunawa. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang asawa ko ay may malalang sakit sa pag-iisip. Nagkakaroon siya ng matinding hallucination. She needs medical help, not an audience. Tinitigan ko siya mula sa itaas ng entablado, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang tanging hallucination dito, Leandro, ay ang ilusyon ninyo na matatakasan niyo ang batas. Sagot ko ng walang anumang pagtaas ng boses na mas lalong nagpadiin sa bigat ng aking mga salita. Ipinindot ko ang isa pang button sa aking hawak na remote. Ang screen ay nagbago, nagpakita ng mga scanned copies ng Black Ledger. Tignan ninyong mabuti, ito ang mga peking resulta ng inyong clinical trial phase 3. Daan-daang mahihirap na pasyente ang ginawa ninyong lab rats. At noong sila ay namatay dahil sa side effects ng inyong gamot, pinalitan ninyo ang kanilang mga pangalan. At idineklara silang gumaling. At para masigurong walang magsasalita, binayaran ninyo ang kanilang mga pamilya mula sa pondo ng mismong foundation na ipinagdiriwang ninyo ngayon. Umalingaw-ngaw ang mga reklamo at hiyawan ng pagkadismaya mula sa mga investigador, doktor at opisyal ng gobyerno na kabilang sa mga panauhin. Nakita ko si Veronica na pilit sumisingit sa likuran ng mga tao, palihim na naglalakad palabas, dala ang pulang sobre. Saan ka pupunta, Attorney Veronica? Tawag ko sa kanya gamit ang mikropono na nagpapigil sa kanyang mga hakbang. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Hindi mo ba bubuksan ang pulang sobre mo sa harap ng madla? Ang sobreng naglalaman ng kabayaran mo sa pagbebenta ng aking kaligtasan at sa paggawa ng mga peking papeles para alisan ako ng karapatan sa sarili kong anak, nakakahiya naman sa lisensya mo. Namutla si Veronica at hindi nakapagsalita, tuluyang napalibutan ng mga mapanuring mata ng mga mamamahayag na nagsimula ng kumuha ng mga larawan. Muling bumaling si Rosenda sa akin. Ang kanyang panga ay nanginginig, ngunit pilit pa rin siyang nagpapanggap bilang isang biktima ng hindi makatarungang paninira. Tumulo ang mga peking luha sa kanyang mga mata. Napakasama mo, Marcela, tinanggap ka namin sa aming pamilya. Lahat ng ginawa ko ay para sa kapakanan ng kumpanya at ng libu-libong empleyado nating umaasa sa atin. Gusto ko lang protektahan ang pamana ng yumaong asawa ko at ito ang igaganti mo. Sisirain mo ang pamilya dahil lang sa selos at kabaliwan. Para sa pamana ng iyong asawa. Malamig kong tanong habang dahan-dahang naglalakad patungo sa gilid ng entablado. Kung talagang pinapahalagahan mo ang kanyang pamana, marahil ay gusto mong magbigay-pugay sa tunay at nag-iisang tagapagmana na sinubukan mong ibaon ang buhay 20 taon na ang nakalilipas. Isang senyas mula sa akin at bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. Naglakad palabas si Clara,
Suot niya ang isang simpleng puting damit malinis at kalmado, ngunit ang kanyang tindig ay nagdadala ng dugong Montenegro. Ang kanyang pagkakapareho sa yumaong Don Alejandro ay hindi maikakaila ng sinuman sa mga matatandang miyembro ng Board of Directors na naroroon. Isang matandang lalaki sa unahan, ang napasinghap at napatayo. Clara, Diyos ko, buhay ka. Tumingin si Rosenda kay Clara at sa sandaling iyon tuluyan nang nawasak ang kanyang maskara. Wala nang luha, wala nang pagmamakaawa. Ang kanyang mukha ay naging isang larawan ng purong katatakutan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig na hindi makabuo ng anumang salita, tila isang magnanakaw na nahuli sa akto habang hawak ang ninakaw na korona. Ito ang sandaling hinihintay ko, ang makita siyang walang kapangyarihan, hubad sa kanyang mga kasinungalingan, at nanginginig sa takot sa mismong entabladong itinayo niya para sa kanyang sarili. Ninakaw niyo ang aking pangalan ng aking buhay, at ikinulong niyo ako sa dilim upang mapanatili ang inyong nakaw na yaman. Mahinang sabi ni Clara sa mikropono, ngunit ang kanyang boses ay kasing talas ng basag na salamin. Ngunit ang katotohanan ay hindi kayang sunugin, Doña Rosenda. Hindi na makapagpigil si Leandro. Ang kanyang takot ay tuluyan nang nauwi sa desperasyon. Umakyat siya sa entablado, mabilis na tumatakbo patungo sa akin, na may nakakuyom na mga kamao. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Magsinungaling ka pa, baliw ang babaeng ito. Lahat ng ipinapakita niya ay peke. Sigaw ni Leandro habang pilit na inaabot ang aking leeg upang saktan ako sa harap ng libu-libong tao. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, umalingaw-ngaw ang matinis at nagbababalang tunog ng mga sirena mula sa labas ng hotel. Kasabay nito ay ang malakas na pagbukas ng malalaking pinto ng Grand Ballroom. Ang mga unipormadong pulis kasama ang mga ahente ng National Bureau of Investigation ay mabilis na pumasok sa bulwagan. Ang kanilang presensya ay tuluyang nagpabagsak sa mga pader ng Montenegro Empire. Isinasara ang anumang lagusan para sa kanilang pagtakas. Ang pagpasok ng mga alagad ng batas ay nagdulot ng isang matinding kaguluhan sa loob ng Grand Ballroom. Ang mga unipormadong pulis ay mabilis na pinalibutan, ang entablado hawak ang mga warrant of arrest na nilagdaan ng mismong huwes na lihim na kinausap ni Tiadali. Pilit na pumiglas si Leandro, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan, habang ang dalawang opisyal ay mahigpit na humawak sa kanyang mga braso. Ang malamig na bakal ng posas ay idiniin sa kanyang mga pulso, lumilikha ng isang mabigat na kalansing na sumisimbolo sa pagtatapos ng kanyang kalayaan. Bitiwan niyo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Isa akong Montenegro. Sigaw ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon, pilit na hinahanap ang kapangyarihang matagal nang nawala sa kanyang mga kamay. Lumingon siya sa kanyang ina, nagmamakaawa. Mommy, gumawa ka ng paraan. Ngunit si Doña Rosenda ay tila naging isang tuod na bato. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay dahilan upang siya ay mapaluhod sa marmol na sahig ng entablado. Ang kanyang mga gintong alahas ay tila naging mabibigat na kadena na humihila sa kanya pababa. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay ngayon ay blanko. Ang kanyang isipan ay hindi matanggap na ang imperyong itinayo niya sa dugo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa kabilang panig ng bulwagan, sinubukan ni Veronica na lumusot sa mga nagkakagulong tao upang makatakas sa dilim, ngunit hinarang siya ng dalawang ahente ng pambansang ahensya ng investigasyon. Pilit siyang ngumiti, sinusubukang gamitin ang kanyang husay sa batas. May karapatan akong manahimik. Wala kayong matibay na ebidensya laban sa akin. Isa lamang akong legal counsel na gumagawa ng aking trabaho. Lumapit ako sa kanya, ang aking mga hakbang ay banayad ngunit puno ng awtoridad. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa, ina-audit ang kanyang huling pagtatangka na magmukhang inosente. Ang pagtanggap ng milyon-milyong pisong suhol mula sa offshore accounts upang pekein ang aking psychiatric evaluation ay hindi trabaho ng isang abogado, Veronica. Ito ay trabaho ng isang kriminal. Malamig kong wika, sapat na lakas upang marinig ng mga mamamahayag na nakapaligid sa amin. Ang lisensya mong ipinagmamalaki ay susunugin ng mismong mga kasinungalingang isinulat mo. Maghanda ka na sa disbarment at sa mahabang panahon sa likod ng rehas. Napayuko si Veronica, ang kanyang mga balikat ay nanginig sa pag-iyak nang maramdaman niya ang pagpapatong ng posas sa kanyang sariling mga kamay. Bumalik ako sa gitna ng entablado
At kinuha muli ang mikropono. Humarap ako sa madla sa mga lente ng camera at sa mga taong naghihintay ng aking susunod na hakbang. Ito na ang pinakamahirap na bahagi ng aking audit. Ang paglilinis ng libro na may kasamang sarili kong dugo. Ngayong gabi nakita ninyo ang pagbagsak ng Montenegro Pharma. Simula ko ang aking boses, ay nanatiling matatag walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit ang hustisya ay hindi magiging buo kung may itatago tayong mga pahina. Sa pag-audit ng Black Ledger, natuklasan ko ang isa pang pangalan na naging instrumento upang mapatakpan ang mga krimen ng pamilyang ito sa loob ng 20 taon. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib, ngunit hindi ako pwedeng umatras. Ang taong nag-ayos ng mga suhulan, ang legal consultant na naglinis ng mga bakas ng Montenegro, ay si Arturo Villarreal, ang aking sariling ama. Isang matinding pag-ugong ng pagkabigla ang umikot sa buong ballroom. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nag-type sa kanilang mga telepono, hindi makapaniwala na ibinubunyag ko ang sarili kong pamilya. Nakita ko ang pagtataka sa mga mata ng mga pulis na nakatayo malapit sa akin. Wala akong pinoprotektahan at wala akong ititira. Patuloy ko ang aking tinig ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa bawat kasinungalingan. Kaya naman sa harap ng batas at ng publiko, formal kong idinedeklara ang pagsuko ng lahat ng aking personal na yaman kasama ang aking buong mana mula sa pamilya Villarreal. Bawat sentimo, bawat ari-arian ay ilalagay sa isang trust fund upang bayaran at tulungan ang mga pamilya ng mga biktima ng clinical trial phase 3. Hindi ko kailangan ng yamang galing sa nakaw na buhay. Bambimut at papapirutaha. Doon nakita kong tuluyang natalo si Leandro. Ang akusasyon niya na ginagawa ko ito para sa pera at kapangyarihan ay tuluyang nawasak. Wala siyang anumang maibabato sa akin. Siya ay kinakaladkad na ng mga pulis pababa ng entablado nang sinyasan ko silang tumigil sandali. Naglakad ako palapit kay Leandro. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, sinusubukang gamitin ang huling card na meron siya. Marcela, paano na si Bella? Paano ang anak natin, lalaki siyang walang ama? Bulong niya, pilit na ginagamit ang konsensya ko bilang ina upang makaramdam ako ng awa. Hindi ako kumurap. Tiningnan ko ang kanyang mga mata nang may isang nakakapasong lamig. Dahan-dahan kong inabot ang aking kaliwang kamay, hinawakan ang gintong singsing sa aking palasingsingan, ang simbolo ng 10 taong sakripisyo pag-ibig na nauwi sa panlilinlang at pagpapakatanga. Hinugot ko ito nang walang pag-aalinlangan. Ibinaba ko ang singsing at ipinatong ito sa bulsa ng kanyang Amerikana habang siya ay nakaposas. Lalaki si Bella na alam ang katotohanan. Sagot ko, ang aking boses ay mahina, ngunit may diin ng isang pinal na hatol. At mas mabuti nang malaman niyang ipinakulong ng kanyang ina ang kanyang ama kaysa lumaki siyang iniisip na ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pagiging biktima. Wala na tayong balanse, Leandro. Tapos na ang account mo. Tinalikuran ko siya habang tuluyan na siyang inilabas ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nilamon ng ingay ng mga tao at ng umuugong na mga sirena sa labas. Natapos na. Ang bigat na matagal kong dinala ay tuluyang naglaho na palitan ng isang payapang kawalan. Bumaba ako ng entablado at sinalubong ako nina Clara at Yadeli. Ngumiti si Clara sa akin, isang ngiti ng tunay na kalayaan pagkatapos ng 20 taon sa dilim. Ngunit sa gitna ng pag-aayos ng mga awtoridad sa mga ebidensya, isang pamilyar na boses ang tumawag sa aking pangalan mula sa likuran ng mga kamera. Isang matandang babae nakasuot ng simpleng damit at may dalang isang maliit na bag ang dahan-dahang lumapit sa akin. Kumunot ang aking noo habang tinititigan, ang kanyang mukha sinusubukang alalahanin kung saan ko siya nakita. At nang tumama ang liwanag sa kanyang mga mata, naalala ko ang isang pahina sa Black Ledger. Siya ang asawa ng unang pasyenteng idineklarang patay sa phase 3 trial. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na nagdala ng panibagong matinding kaba sa aking puso tungkol sa kung ano ang tunay na nangyari sa aking anak habang ako ay nakikipaglaban. Salamat, Marcela. Bulong ng matandang babae, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ngunit may kailangan kang malaman tungkol sa taong nagligtas at nagtatago kay Bella bago pa man siya isakay sa eroplano kahapon. Tinitigan ko ang matandang babae, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang ingay ng mga pulis, ang mga flash ng camera
at ang kaguluhan sa paligid ay biglang naglaho, naiwan lamang ang boses ng babaeng nagdadala ng balita tungkol sa aking anak. Sino ang kumuha sa anak ko? Tanong ko, ang aking tinig ay may halong desperasyon at pag-asa na pilit kong pinipigilan. Isang kalmadong ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Isang lalaking nakaitim na nagpakilala bilang isang lumang kaibigan. Sinabi niyang ang utang na loob ng inyong ama sa mga Montenegro ay bayad na niya. Hinarang ng kanyang mga tauhan ang sasakyan ni Leandro bago pa man ito makarating sa airport kahapon ng hapon. Ligtas si Bella Marcela. Nasa isang kumbento siya sa Tagaytay, ngayon tahimik na binabantayan ng mga madreng pinagkakatiwalaan namin. Hindi ko na hinintay ang pagtatapos ng pag-imbestiga sa Grand Ballroom. Kasama si Tia Deli at ilang mapagkakatiwalaang autoridad, tinahak namin ang madilim na kalsada patungong Tagaytay. Ang lamig ng gabi ay humahampas sa bintana ng sasakyan, ngunit ang tanging nararamdaman ko ay ang nag-aapoy na kuryot ng pananabik sa aking dibdib. Wala akong pakialam sa yaman, wala akong pakialam sa kumpanya. Ang tanging kayamanan na hindi mabibili ng anumang pera ay ang buhay ng aking anak. Pagdating namin sa kumbento, ang mabibigat na kahoy na pinto ay maingat na binuksan ng isang madre. Naglakad ako sa mahabang pasilyo hanggang sa marating ko ang isang maliit na silid. Doon nakaupo sa ibabaw ng kama ay si Bella. Mahimbing siyang natutulog, yakap ang kanyang paboritong manika. Dahan-dahan akong lumapit, natatakot na baka isang ilusyon lamang ang lahat ng ito. Nang haplusin ko ang kanyang pisngi, nagmulat siya ng mga mata. Ang kanyang antok na paningin ay mabilis na napalitan ng kislap ng katuwaan. "Mama," sigaw niya, at mabilis siyang yumakap sa aking leeg. Ibinaon ko ang aking mukha sa kanyang balikat. Wala akong iniluhang ingay, ngunit ang aking kaluluwa ay umiyak ng purong pasasalamat. Ang mahigpit kong yakap kay Bella ay ang unang yakap ko bilang isang malayang babae. Wala nang takot, wala nang mga matang nagmamatiyag, at higit sa lahat wala nang dumi ng mga Montenegro na nakakapit sa aming pangalan. Sa sandaling iyon, alam kong nanalo ako. Ang sumunod na buwan ay naging isang walang awang pag-audit sa buhay ng pamilyang sumira sa marami. Tuluyang ipinasara ng gobyerno ang Montenegro Pharma at ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinumpiska upang ibayad sa danyos ng mga pamilyang nabiktima ng kanilang peking medisina. Ang pinakamasarap na hustisya ay hindi ginawaran ng korte, kundi ng mismong tadhana. Nakita ko si Doña Rosenda sa huling pagkakataon sa loob ng isang masikip at malamig na selda sa isang state mental facility. Ang babaeng nagpanggap na nagmamalasakit sa kalusugang pangkaisipan upang magtago ng krimen ay tuluyan ng bumigay ang sariling katinuan. Kinakausap niya ang mga pader, pilit na inuutusan ang mga multo ng kanyang mga katulong na ipaghanda siya ng tsaa. Ang kanyang kayabangan ay naging isang nakakulong na halimaw sa loob ng kanyang sariling utak. Si Leandro naman ay inilipat sa pinakamataas na antas ng pambansang pitan. Ang lalaking laging nakasuot ng mamahaling seda ay ngayon ay nabubuhay sa magaspang na kahel na uniporme, pinagkaitan ng dignidad at pag-asa. Wala ni isang kaibigan mula sa alta sosyedad ang dumalaw sa kanya. Ang kanyang pangalan ay naging isang sumpa na iniiwasan ng lahat. Sa kabilang banda, ang lumang back house, ang lugar kung saan nila sinubukang ibaon kami, nang buhay ay tuluyan ng giniba. Ginamit ko ang nalabi sa aking personal na ipon mula sa aking sariling propesyon upang itayo roon ang isang bago at maliwanag na gusali. Ginawa ko itong isang libreng legal at financial audit clinic para sa mga babaeng nagiging biktima ng pang-aabuso, lalo na iyong mga tinatangkang palabasing baliw ng kanilang sariling mga asawa para makamkam ang kanilang yaman. Ang lugar ng aming pagdurusa ay naging sentro ng pag-asa. Isang hapon nakatayo kami ni Clara. Sa dalampasigan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagkukulay ginto sa karagatan. Ang simoy ng hangin ay nagpapalipad sa kanyang maikling buhok. Malaki na ang ipinagbago niya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot ngayon ay nagliliyab sa panibagong lakas. Ibinigay sa kanya ng korte ang pagkilala bilang tunay na anak at tagapagmana ni Don Alejandro, ngunit pinili niyang ipagbili ang lahat ng shares at magsimula ng simpleng buhay malayo sa syudad. "Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong huminga muli, Marcela," sabi ni Clara habang nakatingin sa malawak na dagat. Sino ang mag-aakala na ang dalawang asawang tinawag nilang baliw ang siyang tuluyang magpapabagsak sa kanilang kaharian? Ngumiti ako at humarap sa hangin.
Ang katotohanan ay parang tubig Clara. Kahit anong gawin nilang pagtatago sa ilalim ng lupa, hahanap at hahanap ito ng butas pataas upang lunurin ang mga sinungaling. Nagpaalam kami sa isa't isa, dala ang isang tahimik na pangako na hindi na kami kailanman magiging biktima ng sinuman. Pagbalik ko sa syudad, pumasok ako sa aking bagong opisina. Ang amoy ng sariwang pintura at kapeng barako ay sumalubong sa akin. Sa ibabaw ng pintong gawa sa salamin, nakaukit ang ginintuang pangalan ng aking bagong simula, Villarreal Investigative Audit. Ginamit ko ang aking apelido sa pagkadalaga hindi lamang para linisin ito, kundi para itayo itong muli sa pundasyon ng integridad. Habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking mesa, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng telepono. Dahan-dahan ko itong sinagot. "Hello, Attorney Marcela ba ito?" Isang nanginginig na boses ng babae ang narinig ko sa kabilang linya. "Kailangan ko ng tulong ninyo. Itinatago ng asawa ko ang lahat ng pera sa negosyo namin at ngayon ay pinalalabas niyang nawawala ako sa sarili ko sa harap ng aming mga anak." Sumandal ako sa aking silya. Tiningnan ko ang larawan ni Bella sa ibabaw ng mesa. Isang kalmado ngunit matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. "Huwag kang mag-alala, ma'am. Nandito na ako." Sagot ko ng may buong pag-asa at awtoridad. "Pumunta ka sa opisina ko bukas ng umaga. Susuriin natin ang bawat numero at sisiguraduhin kong babayaran niya ang lahat ng utang niya sa iyo." Ibinaba ko ang telepono at inabot ang accounting device sa aking tabi. Ang mabilis na pagpindot sa mga pindutan ng calculator ay lumikha ng isang matalim at direktang ritmo sa loob ng tahimik na silid. Bawat tunog ay isang deklarasyon ng pag-asa. Bawat kalansing ay isang babala sa mga manloloko. Tapos na ang pagtutuos sa nakaraan, ngunit ang aking trabaho bilang tagapagtanggol ng katotohanan ay kararating pa lamang sa bagong kabanata. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Montenegro. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aming bagong tahanan sa Tagaytay, kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay humahalik sa aking balat, malayo sa polusyon at ingay ng nakaraan. Sa aking kanang kamay, hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape. Sa aking kaliwa, ang pinakabagong ulat ng aking klinik para sa mga kababaihan. Maraming nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba sila. Ang pagpapatawad ay isang salitang madalas gamitin, ngunit mahirap talagang timbangin. Para sa akin, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ang mga sugat ay hindi na masakit o ang mga kasalanan ay nakalimutan na. Ang tunay na patawad ay ang pagpapasya na hindi na hayaang kontrolin ng galit ang aking bawat desisyon. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging bulag noon at pinatawad ko ang aking ama sa pamamagitan ng pagwawasto sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit para kina Leandro at Rosenda ang batas at ang tadhana na ang bahala sa kanilang paniningil. Minsan binisita ko ang pasilidad kung nasaan si Doña Rosenda. Ang dating reyna ng Montenegro Pharma ay nakaupo na lamang sa isang silya sa hardin, nakasuot ng simpleng puting bestida. Ang kanyang mga mata ay blanco, walang kinang ng dati niyang kapangyarihan. Nakita ko siyang may hawak na mga tuyong dahon, pilit na binibilang ang mga ito, na tila mga mamahaling salapi. Walang anumang galit na namuo sa aking dibdib nang makita ko siya. Sa halip naramdaman ko ang isang matinding katahimikan. Ang hustisya ay hindi palaging sa anyo ng rehas na bakal. Kung minsan ang pinakamabigat na parusa ay ang maiwanan ka ng iyong sariling kaisipan habang paulit-ulit mong binibilang ang mga bagay na wala naman talagang halaga. Si Leandro ay nananatili sa loob ng piitan, isang aninong kinalimutan na ng mundo. Isang taon na ang lumipas, ngunit ni isang sulat o tawag mula sa kanya ay hindi ko binigyan ng pansin. Ang aming ugnayan ay isang dokumentong matagal ko nang winakasan at ibinaon sa limot. Ang tanging koneksyon namin ay si Bella, at sisiguraduhin kong lalaki ang aking anak na may sapat na dunong para hindi kailanman maging biktima ng katulad ng kanyang ama. Sa hardin ng aming bahay, nakita ko si Clara. Nagpipinta siya ng isang malaking canvas, isang tanawin ng papasikat na araw sa gitna ng dagat. Ang kanyang mga kamay ay puno ng makukulay na pintura malayo sa mga sugat at dumi ng backhouse. Siya ang buhay na patotoo na ang bawat nasirang buhay ay may pagkakataon pang mabuo muli basta't may matapang na hahawak sa kamay ng katotohanan. Lumabas si Bella mula sa loob ng bahay, tumatakbo patungo sa akin habang hawak ang kanyang mga aklat.
Mama, look, I got a perfect score in my math test today. Ang kanyang masayang sigaw ay tila isang musika na nagpapakalma sa bawat hibla ng aking pagkatao. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dahil ang mga Villarreal ay magaling sa numero, anak. Lagi mong tatandaan sa buhay, kailangan mong siguraduhing laging balanse ang lahat, hindi lang ang pera kundi pati ang iyong dangal. Ang buhay ay isang mahabang proseso ng pag-audit. May mga araw na tayo ay lugi, may mga araw na tayo ay labis ang kinikita. Ngunit sa dulo ng lahat, ang tanging mahalaga ay kung naging tapat tayo sa ating sariling ledger. Ibinaba ko ang aking tasa ng kape at tiningnan ang malawak na abot-tanaw. Isang bagong kliyente ang darating bukas sa aking clinic, isang asawang nangangailangan ng lakas upang bawiin ang kanyang buhay. At handa na akong muling buksan ang aking mga libro. Ang nakaraan ay isang saradong file, na ngunit ang kinabukasan ay isang blankong pahina na ako na ang may hawak ng ballpen para isulat. Hindi na ako ang Marcela na nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ako si Marcela Villarreal, ang auditor ng katotohanan, at ang aking bagong buhay ay nagsisimula na sa isang perpektong balanse. Ang tunog ng bawat segundong lumilipas sa aking relo ay hindi na isang banta, kundi isang paalala, tapos na ang oras ng pagtitiis. Panahon na ng pag-unlad.